Mistulang waterfalls ang baha sa Jose Panganiban Elementary School sa Camarines Norte na nasa ilalim ng warning signal dahil sa bagyong Christine. Ay, naguyod na! Sa Albay, inanod ng baha ang mga bahay na ito sa barangay Bonbon sa Libon. Nagka-flash flood sa lugar dahil sa malakas na ulang dala ng bagyong Christine. Malaking bahagi ng bansa mula Luzon hanggang Mindanao ang apektado ng Tropical Storm Christine dahil sa laki ng sirkulasyon nito. Inaasahang magla-landfall ang bagyo sa Isabela o Northern Aurora. Ang update sa galaw at mga lugar na uulanin dahil sa bagyong Christine, ihahatid namin maya-maya lamang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinanggap ni Vice President Sara Duterte ang mungkahi ng mga mambabatas na magpa-neuropsychiatric test para malaman kung karapat-dapat pa siya sa posisyon. Pero yun daw ay kung magpapadrug test ang lahat ng mga kongresista at iba pang kakandidato. Nang tanungin ng bise kung may pag-asa pa silang magkaayos ni Pangulong Bongbong Marcos, mag-sorry daw muna ang Pangulo at iba pang bumabati ko sa kanya sa mga naapektuhan ng gulo sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Nakatutok si Marisol Abduraman. Wala akong problema doon. Game tayo. Kumasa si Vice President Sara Duterte sa mungkahi ng ilang mambabatas na sumailalim siya sa neuropsychiatric test. Kasunod ito ng kanyang mga kontrobersyal na pahayag noong nakaraang linggo. Tulad nagbantang ipahukay ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani at itapon ito sa West Philippine Sea. Pati ang sumagi sa isip niyang pugutan si Pangulong Bongbong Marcos sa sobrang toxic na raw ng kanilang relasyon. Pero ang pagkasa ng Vice Presidente may kondisyon. I will do 2 tests. Neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato at lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Live din daw dapat ipalabas ang test kung saan kabilang siya. We call on the Philippine Medical Association, the Philippine Psychiatric Society siguro to set the guidelines para sa amin lahat. We need independent third-party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA. Ayun na, ngayon na. Magpa-drug test tayong lahat. I'm not bluffing. Pangalan ko nakataya dito. Nandiyan kayo lahat, nakikinig. Tugon dyan ni House Assistant Majority Leader Representative Jay Cungon, handa rin silang mapa-drug test. Pero dapat daw ay handang humarap ang bise sa pagdinig ng Kamara. Sabi ni Vice President, nababasa daw niya ang lahat ng batikos sa kanyang mga sinabi. Unusual, unbecoming, unhinged, unstable. Sasabihin nila, crazy, lukaret, luka-luka, buang. Desperado ba? Desperada. So anong ikakadesperada ko? Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget, hindi ako mabayaran ng pera. Ang laki ng problema nila. Kasi ngayon, ayaw ko na tumahimik. Noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Tumugon din siya sa sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na maituturing na paglapastangan sa patay ang banta ng bise na hukayin ang labi ni dating Pangulong Marcos. Ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Nang tanungin naman kung ano ang naganay aksyon ng kaibigan niyang si Senador Amy Marcos matapos ang kanyang presko ng Biyernes, sabi ng bise, tinext ko siya and she was cold, malamig. And then meron siyang sinabihan ng common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then sinabihan ko yung common friend namin, sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM, mainis siya kay Lisa at kay Martin. Pero itunuturing pa rin naman daw niyang kaibigan ang senadora. Sila ng Pangulo at iba pang bumabati ko sa kanya. May pag-asa pa bang magkabati? Mag-sorry sila doon sa pamilya nung namatay sa Davao City during the kaguluhan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ.
Magsorry sila sa lahat ng tear gas nila, pinukpok nila at binugbog nila sa Tamayong at sa KOJC. Magsorry sila sa lahat ng hindi nakakatulog ngayon kasi pinapatawag nila paulit-ulit dyan sa House of Representatives hearing. Hindi lang sorry na, oh sorry hindi. Pangalanan nyo lahat, sorry kayo sa kanila. Pag-isipan ko kung papatawarin ko kayo. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Malacanang at ng Senador Amy Marcos. Sa kabila ng mga kontrobersiya at hindi nila pagkakaunawaan ng Pangulo, nanawagan ang bise sa mga kawani ng gobyerno na gawin ang kanilang mandato at magtrabaho ng maayos, bagay na siya raw inaasahan ng taong bayan sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Inalmahan ni Presidential Son at Senior Majority Leader Sandro Marcos ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa amang si Pangulong Bongbong at lolong si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sumobra at wala na raw sa lugar ang bise na naging insensitive sa namayapa at naging marahas sa nabubuhay. Nakatutok si Mark Salazar. Labag sa bili ng kanyang ama pero hindi na raw napigilan ng presidential son na si Senior Majority Leader Sandro Marcos na sumagot sa mga tirada ni Vice President Sara Duterte sa Pangulo at kanyang pamilya. Hindi raw siya pwedeng manahimik habang pinagbabantaan ng bise na hukayan ang labi ng kanyang lolo na si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani para itapon sa West Philippine Sea at pugutan ang kanyang ama. Ang aniyay temper tantrum ng bise, insensitive daw sa namayapa na at karahasan sa nabubuhay pa. Dagdag pa ni Congressman Marcos, bagaman hindi nagsasalita ang kanyang ama laban sa bise, panahon nang maglatag ng hangganan sa mga pag-atake ng bise laban sa kanila at matagal na raw dapat itong ginawa. Sabi pa ni Congressman Marcos, sumobra na raw si VP Sara at wala na sa lugar kung saan pwedeng mapag-usapan ng maayos ang mga hindi pagkakaunawaan. Nang hinga ng reaksyon ang bise sa pahayag ni Congressman Marcos. I will not comment sa mga anak mo because ang natural affinity ng mga anak is to defend parents. Ako lang naman yung anak na hindi nagde-defend kay PRD, pero baliktarin natin. Ganun din si PRD sa akin. Ang natural affinity na gagawin, natural na gagawin ni PRD is to defend me. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Tikom ang bibig at napangiti na lamang si Pangulong Bongbong Marcos nang hinga ng reaksyon sa diretsahang banat sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ang rating niya. Ilang araw matapos ang banat ni Vice President Sara Duterte, tikom pa rin si Pangulong Bongbong Marcos nang hingin ng kanyang panig sa anibersaryo ng Philippine Coast Guard kanina. Mr. President, sir, will you respond to the Vice President? Mr. President, sir. The Vice President said that you don't know how to be a president. Saglit na nag-isip at akmang sasagot na, pero ngumiti at lumayo lang ang Pangulo. Hindi rin nagsalita si First Lady Liza Araneta Marcos nang hingan namin ng komento kay VP Sara. First Lady, any words for VP Sara, ma'am? Sabi tayo, ma'am. May ranggong Vice Admiral ng Coast Guard Auxiliary ang unang ginang na sinamahan ng Pangulo sa ika-123 anibersaryo ng Philippine Coast Guard. Doon kinilala ng Pangulo mahalagang papel ng Coast Guard sa nagpapatuloy na hamon sa West Philippine Sea. Pinuri rin niya ang pananatiling kalmado sa pagharap sa patuloy na agresibong aksyon ng China sa rehiyon. You are the vigilant stewards of peace and order upon our seas, ensuring that the rule of law prevails across our waters. In the face of tension, it is your calm resolve that prevents disputes from turning into conflicts, demonstrating to the world that embracing dialogue and cooperation is the true essence of strength. Pangako ng Pangulo ang patuloy na suporta ng kanyang administrasyon para sa patuloy na pagtupad ng PCG sa kanilang misyon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Mas mararamdaman na ngayong gabi ang hagupit ng Bagyong Christine lalo malapit pa sa Bicol Region.
Ngayon pa lang isinalalim na sa state of calamity ang probinsya ng Albay. Nagpapatupad na rin ng forced evacuation sa ilang lugar sa Camarines Sur. Mula sa bayan ng Pili, nakatutok live si John Consulta. John, kamusta na yung sitwasyon dyan, John? Mel, sinimulan na nga ang mandatory evacuation sa ilang mga residente dito sa Camarines Sur habang papalapit ang bagyong Christine sa probinsya. Ganito kalakas ang ragasan ng baha sa Del Gallego, Camarines Sur. Umapaw kasi ang dalawang spillway, bunsod ng malakas na pag-ulan. Yan lang daw ang tanging daanan ng mga residente roon, kaya isolated ngayon ang ilang barangay. Malakas na buhos ng ulan ang naranasan ngayong hapon sa probinsya. Ang ilang kanal sa Naga City, bumubulwak na. Nagmistulang ilog tuloy sa lakas ng ragasan ng baha ang ilang mabababang lugar. Ang karinderya, tindahan at bahay ng residenteng ito sa Pili, pinasok na rin ng baha. Tumataas po talaga. Mahirap po kasi lalo na yung leptospirosis. Tapos hindi kami makapagnegosyo maayos gaya nito. Apektado po. Nag-deploy na rin ang Coast Guard sa mga lugar na kadalasang binabaha para makaalalay sa mga gagawing paglilikas. With support ng province of the Camarines Sur, willing silang ipagamit din yung water assets nila na imamand ng Philippine Coast Guard, and then buong Camarines Sur po is i-accommodate po ng Philippine Coast Guard. Sa bayan ng Baaw, nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko ang pagbaha. Sinimulan na rin ang paglilikas sa mga residente sa mga flood-prone at critical areas sa lalawigan tulad sa Kadlan, Pili, Camarines Sur. Iniutos na rin ang forced evacuation sa ilang mga lugar na malapit sa ilog, lalo pat madaling araw inaasahang lalapit ng husto si Bagyong Christine sa probinsya. Yung goal namin bago mag 6 p.m. lahat ng critical families na is safe na para by bukas yung palaging goal ng CAMSUR na zero casualty ay ma-attain. Nagdeklara na ngayong araw ang provincial government ng Albay ng state of calamity. Kasunod yan ng kabi-kabilang pagbaha na naranasan sa Owas, Pulanggi at Manilipot. Sa Ginubatan, hindi na madaanan ng mga sasakyan ang kalsada dahil sa landslide. May nasira ring bahay. Nagbabala naman ang PHIVOLCS sa posibleng lahar na galing sa Bulkang Mayon na maaring idulot ng malakas na pag-ulan. Mel, ayon sa PDRMC ng CAMSUR ay umabot na sa 1,300 na pamilya ang nailikas sa probinsya. At sa ngayon ay patuloy pa rin sila nakatutok dahil ang inaantabayan nila, Mel, ay mamaya pang 2 a.m. mararamdaman ang talagang buong lakas itong si Bagyong Christine dahil yun ang estimate na pinakamalapit na ilalagi nitong bagyo sa probinsya. Kaya lahat ay naka-alerto, nakaantabay at sa mga oras na to ay wala ng kuryente. Bago tayo umere, ilang minuto ay nawala na nga ng kuryente dito sa area ng ating kinaroroonan sa Pili, Camarines Sur. Yan ang latest. Balik sa Mel. Oo nga dyan, no? Tsaka pinatupad na yung forced evacuation, di ba? Sa ilang lugar dyan. Meron bang mga residente na ayaw lumikas kahit masama na yung panahon dyan? Tama ka dyan, Mel. Actually, kaninang umaga, nag-issue na ng order ang provincial government ng preemptive evacuation sa ilang mga bayan, lalo na yung mga malalapit dito sa Bicol River na kadalasang umaapaw pag may bagyo. Pero merong mga residente raw na ayaw pa rin talagang lumikas kung kaya't nagsagawa na ng utos ang provincial government ng mandatory evacuation. At kanina, Mel, ang target nila ay dapat alas 6 ng gabi ay naalis na yung mga residenteng tinatawag nilang nasa critical areas. Kung kaya't mamaya mag-update tayo kung ito'y natupad at magbabantay dito sa mga magiging tagpo at development sa bahaging ito ng Camarines Sur. Mel. Antabayan na namin karagdagang ulat mula sa iyo. Maraming salamat, John Consulta. Sa lawak ng sakop ng Bagyong Christine, ramdam ang epekto nito sa buong bansa. May lugar na abot leeg ang baha at may mga hayop na stranded sa taas ng tubig. Ang sitwasyon sa ilang probinsya tinutukan ni Ivan Mayrina. Sa Dahit, Camarines Norte, dinig na dinig ang tila dagundong ng malakas sa hangin. Sinundan pa yan ang matinding buhos ng ulan. Sa lakas ng bugso ng hangin, iwi na siwas pati sanga ng naglalakihang puno.
Sa Sorsogon, malakas ang agos ang bahang lumamon sa mga kalsada at pinasok ang maraming bahay. Kanya-kanyang bitbit na may sasalbang gamit ang lang residente, lalo't tuloy-tuloy ang pagtaas ng tubig. Sa ilang barangay nga, halos abot leeg na ang taas ng tubig. Kasamang lumikas sa ilang residente ang mga alagang hayop. Ang kalabaw namang ito sa Virac, Catanduanes, na-trap sa gitna ng tumataas na tubig malapit sa ilog. Sinusubukan naman daw ng kanyang amo na mailis siya roon bago patuloy ang tumaas ang tubig, oras na bumuhos ulit ang ulan. Sa bayan ng San Miguel, 4 na barangay ang isolated din. May umapaw ring spillway sa bayan ng Virac. Bagamat malayo pa sa inaasahang pagdaan ng bagyo sa Ilocos Region, nakakaranas na ng mga pagulan ang ilang bahagi ng Ilocos Norte. May binahang paaralan sa Abulog, Cagayan. Sa Isabela, inanunsyo ng National Irrigation Administration o NIA ang pagpapakawala nito ng tubig sa Magat Dam Reservoir ngayong araw. Kabi-kabilang pagbahari ng naitala sa Tagbilaran, Bohol. Ang ilang residente at motorista napilitan ng sumuong sa baha. Abot din sa Mindanao epekto ng trough o extension ng bagyong Christine. Gaya ng nangyari sa National Highway na ito sa Libungan, Cotabato na may sulang ilog na dahil sa tindi ng baha. Sa bayan ng Pigkawayan, nalubog din sa baha ang maraming bahay. Tuloy-tuloy naman ang monitoring at paghahanda ng gobyerno sa pananalasa ng bagyong Christine. All units have been mobilized. All local government units have been informed. Maraming predictive models siya. So, as unpredictable as the weather goes. But no matter where it will pass, all local government units, all civil defense units have been alerted and I think we're prepared. Inirekomenda ni rin daw ng DILG ang pagkansela ng mga klase sa buong Luzon hanggang bukas. We advised all local government units to suspend classes in the entire Luzon seaboard. Buong Luzon yan. And that goes also with canceling all seacraft from traversing the Luzon area. Naka-red alert ngayon. This is our highest alert just to make sure na nothing is left to chance. Nagka-problema rin sa supply ng kuryente sa ilang lugar sa Quezon at Eastern Visayas dahil sa masamang panahon. Inaasesa ng NGCP ang epekto ng bagyo sa kanilang mga pasilidad. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Malalakas na hangin at naglalakihang alon sa dagat ang epekto ng bagyong Christine sa Aurora. Tigil muna sa pagpapalaot ng mga mangingisda at bawal na rin ang ilang tourism activities sa probinsya. Mula sa Baler, nakatutok live si Katrina Ton. Katrina? Mel, itinaas na ang alert status blue sa buong probinsya ng Aurora. Ibig sabihin nito ay 24 oras ng bukas ang kanilang Emergency Operations Center. Nagtulong-tulong ang mga mangingisdang ito sa pagtutulak ng kanilang mga bangka papunta sa laot. Isa-isa rin nila itong tinalian para masiguro na hindi tatangayin ng bagyong Christine. Malakas na kasi ang hangin at naglalakihan na rin ang alon. Marami nasira dito. Yung ito nakaraang bagyo lang, yung malakas. Halos 3 bangka nawasak diyan. Iingat na talaga kasi mahirap din magpundar. Mahal din ang bangka kahit papaano, kahit kahoy lang. Dagdag problema pa nila ang kawalan ng kita dahil halos 2 linggo na raw silang di nakakapangisda. Meron naman po rin magtapang-tapangan sa laot. Kahit po ganito na matagalan lang, magsakripisyo na lang po muna. Kaysa naman buhay ang isakripisyo. Pansamantalang tigil din ang kabuhayan ng mga surfing coach sa Baler. Hindi na po pwedeng magturo. Especially in Sabang po. Pag nandun na po, mahirap na pong intindihin yung sarili mo. Tapos may estudyante ka pa. So kailangan safety mo muna. Gayunpaman, may ilan pa ring sinamantala ang matataas na mga alon. Agad din naman daw nila itong ititigil kapag nagsimula ng umulan. Ito nga yung Cemento Beach. Sa parteng ito raw dito sa Baler, Aurora, karaniwan ay wala talaga nga alon. Ngunit sa mga oras na ito, naglalakihan yung mga alon at may mangilan-ngilan na nagsusurf. Indikasyon daw yan ng bagyong si Christine. Kanina, nagpulong na ang MDRRMO ng Baler para sa kanilang pre-disaster risk assessment. Sa mga fishermen, kahapon pa nag-remind na tayo through our MAU, Municipal Agricultural Office, na i-remind na yung ating mga fishermen
And kung nasa laot sila, by all means, no, baka pwedeng pauwiin na muna sila dahil talaga may kalakasan tong bagyo. Nakahanda na rin daw ang evacuation sites at rescue equipments. Simula ngayong araw, ipinagbabawal na rin ang mga tourism activities dito sa Aurora. Patuloy din ang ginagawang pagbabantay sa mga coastal municipalities. Naka-blue alert na kami ngayon. Sa 8 bayan, isa lang po ang walang coastline, yung Maria Aurora. Pero the rest po ay talagang napapaikutan po ng coastline. Mel, binabantayan naman nila ngayon ang Kasiguran, Dilasag at Dinalungan dahil itong mga bayan daw na ito ang maaaring daanan ng Bagyong Christine. Sa ngayon naman, Mel, wala pa tayong nararanasan ngayon na kahit anong pag-uulan dito. Mel? Katrina, paano ipatutupad ng lokal na pamahalaan yung sinasabi nilang ipinagbabawal na mga tourism activities dyan sa Aurora ngayong may bagyo? May mga tinalaga bang mga tauhan na magbabantay, mga ganon? At mayroon bang parusa? Katrina? Mel, kanina nag-ikot na yung LGU dito nga sa Baler at nagbandilyo. Umikot sila sa ilang mga residente, gayon din kinausap nila ang ilang mga turista na nandito at sinabihan na ipinagbabawal sa ngayon ang anumang tourism activities. May mga nakatalaga rin na mga tinatawag nilang tourism police na siyang magbabantay para walang sumuway dito. Sa ngayon, wala na mga penalty na ibinibigay. Bagkus, pinapaalalahanan lang nila lahat na bawal at kailangan itong sundin. Mel? Maraming salamat sa iyo, Katrina Son. Ang update sa lagay ng panahon at sa Bagyong Christine. Alamin natin kasama si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Maraming salamat, Sir Emil. Mga kapuso, sa paglakas at lalo pang paglapit sa lupa ng Bagyong Christine, mas dumami na rin ang mga lugar na isinailalim sa wind signals. Nakataas po ang signal number 2 sa Catanduanes, eastern portion ng Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, ng Albay at ganun din sa eastern portion ng Sorsogon. Signal number 2 rin dito po yan sa northeastern portion ng Northern Samar at sa northern portion ng Eastern Samar. Signal number 1 naman dito po yan sa Metro Manila, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, ganun din sa bahagi po ng Benguet. Signal number 1 din dito sa Cagayan kasama po ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan at ganun din sa Pampanga. Kasama rin po dito itong Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Pulilio Islands, Occidental Mindoro, ganun din ang Lupang Islands at pati na rin po ang Oriental Mindoro. Signal number 1 din dito sa Masbate, kasama po dyan ang Ticao Island, Burias Island, probinsya po ng Marinduque, Romblon, natitirang bahagi ng Camarines Norte, ng Camarines Sur, ng Albay at ng Sorsogon. Inaasahan din po natin ang epekto ng bagyo dyan po yan sa ilang bahagi ng Visayas, kaya naman nakataas rin ang signal number 1, dyan po yan sa natitirang bahagi ng Eastern Samar, natitirang bahagi po ng Northern Samar, Leyte, Biliran at pati na rin sa southern portion ng Leyte. Signal number 1 man, dito po yan sa Dinagat Island, Surigao del Norte, kasama po ang Siargao at ang Bukas Grande Group. Mga kapuso, posibleng madagdagan pa ang mga yan sa paglapit po ng bagyo. Nasa tropical storm category na ang Bagyong Christine, taglay po ang lakas ng hangin na 75 km per hour at pabugso nga abot naman ng 90 km per hour. Huli po yung namataan ng Pag-asa, 390 km silangan ng Daet, Camarines Norte. At kumikilos po yan sa ngayon pa west-northwest sa bilis na 15 km per hour. Kumpara sa mga inisyal na forecast track po ng Pag-asa, posible po na bahagyang mapaaga yung paglandfall o pagtama po nito. Inaasahan yan bukas ng gabi o di kaya naman sa Huwebes po ng madaling araw dito sa Northern Aurora o kaya naman po sa lalawigan ng Isabela. Pero depende pa rin po yan mga kapuso dahil pwede pa rin po itong magbago. Depende kung lalo pang bumagal o di kaya naman po bumilis yung pagkilos po nitong bagyo sa mga susunod na oras. Dahil din sa area of uncertainty o area of probability, maaari pong umangat o di kaya naman po bumaba po itong direksyon ng bagyo. Kaya yan po yung titingnan po natin sa mga susunod na oras at posible ring lumakas pa itong bagyo bago po yan tuluyang tumama dito sa lupa.
Sa satellite image naman, makikita po natin kung gaano kalawak yung sakop nitong bagyong Christine. Hindi lang po yung mismong sirkulasyon po niyan, kundi pati po yung extension. Ayun po, umaabot po dito, halos buong bansa po. Ito po mga kaulapan na yan ay humahampas sa iba't ibang bahagi pa ng ating bansa. At yung mga kaulapan na yan ang magdudulot po ng mga pag-ulan. Base nga sa datos ng Metro Weather, buong araw bukas uulanin ang halos buong Luzon. Mga kapuso, makikita po ninyo dito, halos matakpan na po itong mapa ng Luzon. Ibig sabihin po niyan, ganito po kalawak yung mga pag-ulan na inaasahan po natin bukas. Meron po tayong mga nakikita rin na kulay orange, kulay pula and pink. Ibig sabihin po niyan, again, yan po ay yung heavy to torrential rains. Yan po yung mga matitindi at halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Again po mga kapuso, halos buong araw po yung mga pag-ulan bukas. Kaya paghandaan po natin yan dahil magdudulot po ito ng mataas na banta ng mga pagbaha o kaya naman ay landslide. Sa Visayas at Mindanao naman, ramdam din ang epekto ng bagyo bukas. May mga pag-ulan po dito sa Negros at Panay Island, pati na rin po dito sa Bohol, ilang bahagi po ng Samar and Leyte provinces. At ganoon din sa ilang portions ng bahagi po ng Cebu. Dito naman po sa may Mindanao, inaasahan din po natin merong mga pag-ulan sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm, Socsargen at ilang bahagi rin ng Caraga at ng Davao Region. Maaring mga kalat-kalat na mga pag-ulan lamang po yan, pero posible pa rin yung mga malalakas na buhos dito po yan sa ilang bahagi ng Visayas and Mindanao. Dito naman sa Metro Manila, dahil po sa patuloy na paglapit ng bagyong Christine sa Luzon, mataas po ang tsansa ng ulan maghapon bukas. Hindi lang po basta-basta mga pag-ulan yan, paghandaan po ang mga matitindi at malawakang mga pag-ulan. Kaya kung lalabas po kayo ng bahay, huwag kalimutang magdala ng payong at make sure po na updated kayo sa weather. Mga kapuso, siguraduhin po na nakamonitor din sa rainfall advisories po na ilalabas ng Pag-asa dahil hindi po birong ulan at hangin ang dala-dala ng bagyong Christine. Bukod sa gale warning, naglabas na rin po ang Pag-asa ng babala ng storm surge o yung daluyong sa ilang bahagi po ng Aurora, Cagayan, Camarines Sur, Catanduanes at Isabela. At yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Hiniling ng Akbayan Party List na lumiban sina Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo sa pagsisimula ng investigasyon ng Senado sa gera kontra droga noong Administrasyong Duterte dahil kapwa umano sila may papel sa issue. Pag-alma ni de la Rosa, kailangan niyang kumprontahin ang anyay mga sinungaling. Nakatutok si Ian Cruz. Sa Lunes na sisimulan ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang investigasyon sa giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Pero Akbayan Party List nanawagan kina Senator Ronald De La Rosa at Senator Bongo na maghain ng indefinite leave of absence sa Senado. May conflict of interest at hihina raw ang kredibilidad ng Senado dahil may malaking papel daw sina De La Rosa at Go sa kampanya kontra droga. Matatanda ang si De La Rosa ang PNP chief nang unang ipatupad ang giyera kontra droga. Si Go naman ang Special Assistant to the President noong panahong yon. Pero giit ni De La Rosa, hindi siya mag-leave of absence dahil kailangan niyang kumprontahin ang mga sinungaling para malaman ng publiko ang katotohanan. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Go. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, natatayong chairman ng subcommittee ng Senate Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga. Maaari pa ring dumalo sa pagdinig sina Go at De La Rosa maliban kung sila mismo ang magpasya na mag-inhibit. Hindi nila kailangan mag-inhibit kasi wala rin akong karapatan na persayin sila mag-inhibit. Pero personal decision to inhibit, hindi ko rin sila pipersayin na sumali kayo rito. Hindi rin nakikita ni Senate President Cheese Escudero ang pag-indefinite leave ng dalawa. Hindi ito investigasyon kaugnay ng paggawa ng isang krimen. Ito investigasyon pa lamang ng Kongreso at ng Senado kung saan wala pa namang kasong inihain o isinasampa. Kaya sa pananaw ko, walang dahilan para gawin nila yan sa ngayon. Kabilang sa mga imbitahan sa pagdinig si dating Pangulong Duterte, retired Colonel Royina Garma, dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo, dating Senador Leila de Lima, Kerwin Espinosa, Jove Espinido at pamilya ng mga biktima. Sabi ni De La Rosa, sinabi raw sa kanya ni Duterte na dadalo ito sa pagdinig ng Senado.
Si Pimentel ang inatasan ng chairman ng komite na si Senator Pia Cayetano na pamunuan ng pagdinig ukol sa nagdaang war on drugs. Dating magkaalyado sina Pimentel at Duterte pero ngayon nasa ibang paksyon na ng PDP laban si Pimentel. Burado natin yung personal relationships, burado lahat yun. Ang gagawin natin, we follow the evidence. Mahalaga raw ang pagdalo ng dating Pangulo sa kauna-unahang pagkakataon saan mang pagdinig ukol sa drug war ng kanyang administrasyon. Dahil ito ang unang pagkakataon kung sakasakali siya mag-attend sa anumang uri ng pagdinig kaugnay sa kanyang mga ginawa o hindi ginawa nung siya'y Pangulo pa. Bibigyan ng pagkakataon ang sino mang inaakusahan na makompronta yung testigo laban sa kanya. Sabi ni Escudero, bibigyan daw ng buong paggalang ang dating Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katutok. 24 oras. Isang sanggol ang nasawi sa gitna ng rescue operation sa Zamboanga City. May nasira ring bangka at bubong na natuklap sa lakas ng hangin sa Samar. Ang sitwasyon sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Tinutukan live ni Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe? Mel, kahapon pa lang naranasan na ng mga probinsya ng Samar, Biliran at Leyte ang epekto ng bagyong Christine. Dahil sa walang tigil na pagulan, nagmistulang sapa ang kalsada sa Santo Niño sa Catbalogan City sa Samar. Naglalakihan din ang alon kaya may isang motorbangka sa Fishport area sa Pier 1 ng Catbalogan City ang nasira. Nakuha at nadala sa ligtas na lugar ang naiwang makina at ang natirang bahagi ng bangka. Dahil sa malakas na hangin, natuklap din ang bubong ng stalls na nakahilira sa pier area. Gayon din ang bubong ng isang gym. Pinadapa rin ang malaking tent. Kabi-kabila rin ang baha sa lalawigan ng Northern Samar. Sa bayan ng Palapag, nalubog ang ilang taniman at kabahayan. Ganyan din ang sitwasyon sa ilang lugar sa bayan ng Lope de Vega. Malakas din ang ulan sa bayan ng Catarman. Sa bayan ng Dolores sa Eastern Samar naman, ilang puno ang muntikan ng matumba. May mga eskwelahan ding binaha sa bayan ng Hipapad. Sa bayan ng Giwan, ipinagbawal na ang pagbiyahe ng mga sasakyang pandagat. Ayon sa OCD8, naka-red alert status na ang lahat ng LDRRMO sa buong rehiyon. May mga pamilya na rin na sa pilitang pinalikas ng mga LGU. Sa Zamboanga City naman, nasawi ang 3 buwang gulang na sanggol matapos umanong mahulog habang inililika sa kanilang bahay dahil sa malalakas na alon. Hirap ding madaanan ng kalsadang ito sa Makinlala, Cotabato. Matapos umapa ang spillway, ang ilang residente gumamit na lang ng lubid. Sa bayan ng Pikit, lampas baywang ang baha na pumasok sa ilang kabahayan sa Barangay Bulod. Nagmistulang dagat na rin ang kalsada sa Barangay Tubon sa Pigkawayan. Pinag-aaralan na ang pagdideklara ng state of calamity. Patuloy pang inaalam ng PDRMO Cotabato ang bilang ng mga apektadong pamilya sa pagbaha. Sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, nasa 150 na pamilya ang lumikas matapos binaha ang 2 barangay sa lungsod. Samantala, Mel, simula kaninang hapon nakaranas ng power outage ang buong probinsya ng Northern Samar. Bunsod pa rin ng masamang panahon. Mel? Fe, ano ang mga paghahanda dyan ng local government? No, mga relief goods, mga pagkain, siyempre ang mga pangangailangan ngayon yan pagkatapos ng ng bagyo, mahihirapan ng mga residente diyan. Fe. Yes, Mel, sa ngayon, naghahanda na sila, nagsasagawa na sila ng mga repacking sa mga food na supply na ibibigay sa mga apektadong pamilya at nagsasagawa na rin ng mga clearing operation sa mga daan na apektado sa landslide. Mel? Yung sabi mo kanina, walang kuryente. Sinabi ba kung kailan inaasahan na maibalik yung supply ng kuryente? Okay. Mel, sa ngayon wala pang abiso kung kailan may babalik ang supply ng kuryente, pero nakipag-ugnayan na ang Norsamelco sa NGCP upang agarang maibalik ang supply ng kuryente sa Northern Samar. Mel? Maraming salamat sa iyo, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Balakasuhan ni dating Senador Laila de Lima, sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bato de la Rosa.
kaugnay sa gera kontra droga. Sinabi yan ni De Lima sa unang pagdalo niya sa pagdinig ng House Quad Committee kung saan inaasahang makakaharap niya ang dating Pangulo pero hindi ito dumalo. Nakatutok si Jonathan Andal. Are we giving special treatment to a witness just because he is the former president? Nagtalo ang mga kongresista sa hindi pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quad Committee hearing ng Kamara ngayong araw. Masama raw kasi ang pakiramdam ni Duterte kaya di humarap sa pagdinig batay sa liham na pinadala ng kanyang abogado sa Quadcom. Pero ang ilang kongresista gusto ng medical certificate ni Duterte bilang patunay. No medical certificate confirming that indeed the former president will be excused in today's hearing because of his medical situation. Hindi ho natin siya binibigyan ng special treatment. But in this particular case, in deference to him being the former president, I would like to ask for your understanding to extend a little bit of the courtesy that is due to him. Hindi naman po ibig sabihin na hindi na po natin siya imbitahin. Ang isa namang kongresista gustong i-cite for contempt si Duterte kapag hindi ulit dumalo sa susunod na pagdinig. Ang daming sinasabi kapag hindi under oath o wala sa tamang lugar. Pero kapag pinatawag na sa formal na pagdinig, nag-uugaling pusit na pareho at ang dami ng rason para huwag dumalo ang sagutin ng maayos ang mga katanungan natin. Kung sumipot si Duterte, makakaharap niya muli ang kalaban sa politika na si dating Senadora Leila de Lima. I hope he gets well now, so he would have the health to maintain the music. Ito ang unang beses na humarap sa Quadcom si De Lima at hinarap ang ilang kongresistang dati ring nag-imbestiga laban sa kanya. I attend this hearing with a deep sense of irony. Kinundin ako yung drug war ni Duterte. At nagmakaawa pa po ako na tigilan na ito. Ngunit sa kasawiang palad, wala pong nakinig sa akin. Wala man si Duterte, nakaharap naman ni De Lima si retired Police Colonel Juvie Espinido na isa sa mga nagdiin sa kanya sa illegal na droga. Tulad ni Kerwin Espinosa, bumaliktad na rin si Espinido. Are you retracting all the testimonies that you gave against Senator De Lima during that Senate investigation? Yes, Your Honor. Aniya, totoo ang sinabi ni Espinosa noong huling pagdinig na sinabihan sila na mag-usap muna para tugma ang testimonya nilang dalawa laban kay De Lima. Sabi pa ni Espinido, hindi totoo ang drug list na inilabas noong Duterte administration. Si De Lima, pinatotohanan ang testimonya ni retired Police Colonel Royina Garma na ang ipinatupad na drug war noong Duterte administration ay ginaya lang sa Davao Model Drug War na may bigayan ng pabuya sa mga mapapatay na drug suspect. Ipinakita ito ni De Lima ang umano'y reward system ng DDS o Davao Death Squad na nagsimula pa raw noong 1988 base sa investigasyong kanyang isinagawa noong chairman pa siya ng Commission on Human Rights. Abot daw noon hanggang 15,000 piso ang bigayan sa kada mapapatay na tao na galing daw sa Intel funds ng Office of the Mayor ng Davao City. Ang nooy mayor na si Rodrigo Duterte raw ang mismong nagbibigay ng utos sa pagpatay at pabuya sa mga nakakapatay. Inihahanda na raw ngayon ni dating Senadora Leila de Lima ang isasampa niyang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bato de la Rosa. Mr. Duterte, because definitely siya naman talaga ang may kagagawa niyan. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Duterte at de la Rosa sa mga sinabi sa Quadcom hearing. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Kinwestiyon ng mga kaanak ng ilang nawawalang sabongero ang bagal ng paggulong ng investigasyon sa kaso matapos ang halos 3 taong paghahanap. Pero hindi pa rin daw sila nawawalan ng pag-asa lalo't ipalalabas sa isang film festival ang isang dokumentaryo tungkol sa kaso. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. January 6, 2022, sakay ng passenger van tumulak mula Kalumpit, Bulacan, Palipa, Batangas para mag-derby sina Edgar Malaca, Ricardo Sakdalan, Alex Quijano, Teddy Javier, Jonalyn Lubugin at magkapatid na Jeffrey at Nomer Depano. Pero mula noon, hindi na sila muling nakita. Ang kanilang sinakyang van nahatagpo ang abandonado sa bahagi ng Kalumpit kung nasaan na ang 7 magkakaibigan pati ang nasa mahigit 20 iba pang missing sabongeros. Palaisipan pa rin sa kanilang mga kaanak matapos ang halos
3 taon. Masakit po na hanggang ngayon baliwala yung mga nawawala namin mga pamilya. Hindi nga na po namin alam kung saan na po kami lalapit. Para sa pamilya ng mga nawawala, hindi ba raw pwedeng pagsimulan ng investigasyon ang mga kuha ng CCTV sa sinakyang van ng mga biktima? Pati ang mga ebidensyang nakuha sa loob ng van. Hindi pa rin daw sila nawawala ng pag-asa, lalo ngayong nalaman nilang isa ang Lost Sabongeros sa mga ipapalabas sa Quezon City International Movie Festival. Ito yung journey ng mga pamilya nila sa paghahanap sa mga kamag-anakan nila mga sabongero. Hindi natuloy ang screening ng Los Sabongeros sa Cinemalaya Film Festival noong Agosto dahil anila sa security reasons. Noong pong nabalitaan namin na naban po yan, sobrang lungkot po namin. Kasi ito na lang yung inaasahan namin, sir, kung paano kami mapapansin. Ang Philippine National Police nauna nang sinabi na handa ang CIDG na magsagawa muli ng investigasyon. We want to assure the family na hindi po ito binibitawan ng PNP. Si Justice Secretary Boying Remulla sinabing pinag-usapan na nila ni CIDG Director Nicolas Torre at NBI Director Jaime Santiago ang muling pagbubukas ng kaso. We intend to follow through on the Sabongero cases. We do not intend to abandon anybody here. The fact that the families have not been following up with us lately is something that happens, but we are not abandoning our pursuit for justice. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Bago ang inaabangang reunion sa big screen, sa magazine cover shoot muna nagpakilig si Hello Love Again stars Alden Richards at Catherine Bernardo. Ang concept ng isa, inspired sa kanilang mall show recently. Makichika kay Aubrey Carampel. Nag-uumapaw sa chemistry sina Hello Love Again stars Alden Richards at Catherine Bernardo sa kanilang latest magazine cover shoot. We're very grateful kasi at the same time, parang that goes to show that the chemistry was not lost, and for them to be able to say that, at least they are, that goes to show that they're looking forward for the film, and we are very excited as well. Pero yung mga magazine covers and yung ibang engagements na nakikita nyo na magkasama kami, ibang-iba yun sa pelikula. Ang escalator photo nga nila naging inspirasyon sa kanilang recent mall show sa Iloilo na dinagsa ng libo-libong fans. Viral pa ang mala daredevil pagtalon ni Alden para samahan si Kat sa escalator. Nag-usap kami na parang utilize namin yung stairs, parang katulad nga dun sa magazine cover na lumabas. And then, parang inisip ko kasi medyo mahaba, kung bababa pa ako and then I had to go up, mas mabilis siguro kasi matatapos na rin yung kanta. Kaya tinalon ko na lang, buti na lang safe. Mula sa paggawa ng pelikula, hanggang ngayong busy sila sa pagpopromote, never-ending daw ang nadidiscover ni Alden patungkol kay Catherine. Sa tanong kung tingin ba niya ay girlfriend material si Catherine, Catherine Bernardo is very ideal in a lot of aspects, hindi lang sa pagiging girlfriend. As a person, as a co-worker, as an actress, an ideal woman in general. That's how I would like to leave that. Sa gitna naman ng pagiging abala sa promo ng pelikula at taping ng pinagbibidahang GMA Prime series family drama ng Pulang Araw, may side hustles pa rin si Alden. Pag walang taping, abala siya sa endorsement shoots at blessed daw siya na patuloy na pinagkakatiwalaan ng iba't ibang brands mula sa iba't ibang industriya. Our industry is very unsure. Parang tomorrow, you're the hottest celebrity there is, and then the next day hindi na. So I consider venturing into business as a safety net for celebrities like myself, kasi you'll never know what will happen. Aubrey Carampel, updated showbiz happening. Bumisita sa GMA Network si Israeli Ambassador to the Philippines, Ilan Flus. Sinalubong siya ni GMA President and CEO Gilberto Arduavit Jr., GMA Executive Vice President and CFO Felipe Ezialong, Senior Vice President at President and CEO of GMA Films, Attorney Annette Gozon Valdez, Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV, and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso,
GMA Entertainment Group Senior Vice President and Head Lilibeth Razonable at ilang pang opisyal ng GMA Network. Nagkaroon din ng one-on-one interview kay Flus si P. Arcangel na mapapanood bukas dito sa 24 oras.